Sa mga gumugulong na kabundukan ng East Java, Indonesia, isang research team mula sa Fauna and Flora International ang nagsasagawa ng mga survey at kumukuha ng mga sample. Ang mga bihira at kakaibang uri ng flora at fauna ay nagdulot ng matinding paghanga sa mga mananaliksik. Gayunpaman, ang kanilang guide na si Apollo ay palaging may bakas ng matinding pagkabagabag sa kanyang mukha. Habang sumasapit ang gabi, nagpapatuloy ng may pagmamadali ang kanilang pananaliksik. Biglang, ang tunog ng mga nababaling sanga mula sa labas ay naglagay sa isang magkasintahang naglalambingan sa matinding alerto. Nang tumayo sila upang mag-imbestiga, laking gulat nila nang makita ang mahabang hanay ng mga sulong na gumagapang sa dilim. Ang mga papalapit ay hindi may mabuting layunin, kundi mga teroristang may hawak na mga armas. Sa sandaling na isara ng mga mananaliksik ang mga bintana at pangunahing pinto, napalibutan na ang buong bahay ng sunod-sunod na hanay ng mga kalaban. Isang palaso na may apoy sa dulo ang tumagos sa salamin, sumabog ang bintana at sinunog ang tambak ng mga dokumento sa mesa. Habang abalang-abala ang lahat sa pag-apula ng apoy, sinamantala ni Franz ang pagkakataon upang dumiretso sa loob ng bahay. Nang maramdaman ang kaguluhan, agad na dumating ang pinuno ng nayon. Layunin niyang pigilan ang marahas na pag-uugali ni Franz laban sa research team, ngunit hindi inaasahan, kumilos si Franz nang may matinding kalupitan. Ginamit niya ang puwitan ng kanyang baril upang hampasin ang pinuno ng nayon sa ulo, dahilan upang ito ay bumagsak. Isang mananaliksik ang nagtangkang sumugod upang gantihan si Franz, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Apollo. At nang ibinigay ni Franz ang baril kay Apollo, doon napagtanto ng lahat ng may pagkabigla na ang guide na matagal nilang pinagkatiwalaan ay isa palang lihim na especially iya. Ang pinuno ng organisasyong terorista ay lumitaw, may suot na ulo ng balat ng oso at tila isang maltong nakaambang sa dilim. Inutusan niya ang lahat na dalhin sa kailaliman ng kagubatan. Lahat ng bagay sa lugar ay nilinis, walang iniwang bakas. Bago umalis, mayabang na nag-iwan ng mensahe ang pinuno, kung nais ng gobyerno na mapalaya ang mga mananaliksik, kailangan nilang sundin ang kanyang mga hinihingi. Napakasakit para sa pinuno ng nayon, ang lalaking buong pusong nag-alaga at nagpalaki ng maraming bata, na ngayon ay naging isang bangkay sa ilalim ng baril ni Franz. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong mundo. Ang Commander-in-Chief ng Indonesia na si General Subianto ay personal na nang-asiwa sa rescue operation. Ang mga kasapi ng Special Forces Team na lalahok ay pawang mga piling-pili, kabilang na sina Timur at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sila, pareho silang nagmula sa kanayunan at sumailalim sa pinakamahihirap na pagsasanay sa matitinding kapaligiran. At sa isang tila kapansin-pansing pagkakataon, ang lokasyon ng misyong ito ay ang sarili nilang bayan. Matagal na silang hindi nakakabalik, kaya't mapapaisip kung gaano kaingal at kapanganib ang rescue mission na haharapin ng magkapatid. Sandaling nagpaiwan si Timur habang nagpapalam sa kanyang asawa at anak, punong-puno ang kanyang puso ng kaba para sa delikadong paglalakbay na ito. Ngunit ang kanyang minamahal na asawa ay nagbigay ng taos-pusong basbas, ipinagdarasal ang ligtas na pagbabalik ng kanyang asawa. Agad na inilabas ng Strategic Command ang rescue plan. Ang kanilang layunin ay hindi lamang iligtas ang 4 na mamamayang Indonesian, kundi pati na rin ang 2 Amerikanong mamamayan kasama ang 2 lokal na guide. Hindi kailanman inakala ni Timur at ng kanyang kapatid na makikita nila ang pangalan ni Apollo sa listahang iyon. Maraming taon na ang nakalipas, silang tatlo, tulad ng iba pang mga bata sa nayon, ay mga ulilang walang ama at ina, na pinalaki ng pinuno ng nayon at ng kanyang asawa sa pamamagitan ng matinding sakripisyo. Mula pagkabata, pinangarap ni Timur na maging isang sundalo, at buong pusong sinuportahan siya ng kanyang 2 nakatatandang kapatid. Bagamat hindi sila magkadugo, sa ilalim ng ugnayan na binuo ng pinuno ng nayon, naging magkakapatid sila sa panunumpa, na nangakong aalagaan ang isa't isa anuman ang mangyari. Ang panganay na kapatid na si Sila ay palaging inaalala ang sampaang iyon. Sinamahan niya si Timur sa mga pagsubok sa ibang bansa noong una, hanggang sa makamit nila ang tagumpay na tinatamasa nila ngayon. Ngunit ang pangalawang kapatid, na inaasahang mamumuhay ng payapa sa kanilang tahanan, bakit siya nahila sa mundong puno ng krimen? Personal na nagsagawa ng pep talk ang Commander-in-Chief bago ang oras ng deployment, hinihikayat ang mga sundalo na ailay ang kanilang buhay para protektahan ang kapalaran ng bansa. Hinati ang rescue team sa 2 grupo, ang Eagle Team para sa suporta sa himpapawid at ang Leopard Team para sa pag-atake sa lupa. Ang Leopard Team ay binubuo ng 8 squad na may tig-5 miyembro. Susulong sila sa kailaliman ng kagubatan, hinahati ang mga gawain upang makontrol ang bawat guard post, bawat tent, at bawat kalapit na nayon.
Sa pag-apak ni Timur sa kanyang lupang sinilangan, nilanghap niya ang amoy ng damo at basang lupa. Biglang nagsibalikan sa kanyang isipan ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan. Sa sandaling ito, ang mga impormanteng nakatago sa kailaliman ng kagubatan ay tahimik na ring natukoy ang mga checkpoint ng organisasyong terorista. Sa ilalim ng mahinang ambon, 4 na miyembro ng squad ang tahimik na lumubog upang magtago sa ilalim ng ilog. Nagsimulang sumulong ang buong koponan patungo sa pampang, mula sa matataas na kanupya ng mga puno, isang sniper ang humihinga ng pidgel, nakatuon ang kanyang paningin habang nakalock ang kanyang crosshair sa gwardyang nagbabantay sa pantalan. Sa sandaling mapansin ng gwardya ang kakaibang bakas sa ilalim ng tubig, agad na sumabog ang kanyang ulo. Mabilis na sinalo ni Timur ang bangkay upang hayaang lumubog ito sa tubig ng walang ingay. Pagkarating sa pampang, ang Special Forces Team ay agad na nakipag-ugnayan sa impormante sa assembly point. Lahat ng target ay handa na para sa aksyon ayon sa mga utos. Ngunit hindi inaasahan, nagsimula na pala ang massacre sa nayon. Isang ama, habang pinuprotektahan ang kanyang anak na babae, ay sinaksak ng isang mababang ranggong leader at pagkatapos ay hiniwa ang kanyang lalamunan. Nasaksihan ni Eli ang nakakatakot na pangyayaring iyon habang nagtatago sa ilalim ng kama, at halos mawalan siya ng ulirat sa takot. Ngumisi ang mababang ranggong leader at balak siyang hilahin palabas nang bigla siyang tambangan ni sila, na palihim na nakapasok at sinakaw siya mula sa likuran. Sa pagkarinig ng mga sigaw ng tulong mula sa loob ng bahay, agad na nagpaputok ang mga sundalo ng walang pakundangan, kahit pa may posibilidad na matamaan nila ang sarili nilang kasama. Kinailangan ni sila na ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang makaiwas sa ulan ng mga bala, habang sinasamantala ang pagkakataon upang mailigtas si Eli. Kasabay nito, ang nakaposisyong assault team ay biglang nagbukas ng matinding putok. Ang mga gwardya, na hindi nakapag-react sa oras, ay isa-isang napatumba. Ang isa pang miyembro ng team ay sa kasamaang palad na pasok sa isang pincer maneuver. Wala siyang ibang magawa kundi gamitin ang kanyang baril upang depensahan ang sarili laban sa pares ng kambal na talim na sunod-sunod na umaatake. Habang nagbibigay ng cover si Timur sa pamamagitan ng pagbaril at pagpatay sa isang kalaban, siya naman ay tinambangan ng isa pang gwardya. Nagpakawala siya ng 2 sunod na sipa, dahilan upang mapa-atres ang kalaban at matambos sa lupa, bago niya ito tinapos sa isang malinis na putok. Ang kasamang kakabangon pa lamang ay muling napalibutan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pabagsakin ang isang kalaban gamit ang puwitan ng kanyang baril. Pagkatapos, habang nakikipagbuno sa natitirang isa, nabali niya ang hita nito, dahilan upang hindi na ito makagalaw, bago niya ito tuluyang pinatahimik gamit ang bala. Dahil sa maayos na koordinasyon ng 4 na lalaki, tuluyan ng nalinis ang huling mga gwardya. Habang binabalutan ng benda ang kanilang mga sugat, iniligtas ni Timur si Eli na nasa matinding estado ng takot. Matapos makatanggap ng utos, ipinagpatuloy ng squad ang kanilang paglalakbay. Ngunit hindi nila alam na sa kagubatan na hindi kalayuan, may isang nakaligtas na patuloy na tumatakas ng desperado. Sa concentration camp, ang mga kabataan ay lubhang pagod na. Kahapon lamang, sila ay masisiglang mananaliksik. Sa isang iglap, naging mga bihag sila ng organisasyong terorista. Si Martha, na buntis, ay nasa bingit na ng pagkasira. Ngunit para sa batang nasa kanyang sinapupunan, napipilitan siyang kumain ng inihaw na daga upang mabuhay. Ang binatang tumakas mula sa nayon ay hingal na ipinaalam sa commander na nagsimula na ang aksyon ng militar. Ang commander, na ayaw maghintay na lamang ng kamatayan, ay agad na bumuo ng isang kontra-estratehiya. Sa kailaliman ng kagubatan sa gabi, walang tigil ang huni ng mga insekto. Sina Timur at sila ay nananatiling lubos na mapagmatsyag. Naririnig nila ang kakaibang mga tunog ng maaga at agad na gamayan ng huni ng ibon upang gisingin ang kanilang mga kasamang natutulog. Nagpapalitan ng hand signals ang grupo, pagkatapos ay tahimik na nagtatago sa dilim sa maayos na paraan. Mabilis na natuklasan nina Timur at sila ang guide at isang may sakit na researcher. Nais sana ni sila na agad lumabas upang iligtas sila, ngunit pinigilan siya ni Timur upang mag-ingat sa posibleng patibong. Inutusan niya ang kanyang kapatid na manatili sa pagbabantay habang siya ay maingat na lumalapit. Sa mismong sandaling iyon, isang kaaway na nakaambas sa puno ang nagpakita ng kahinaan at agad na binaril ni sila. Isang ulan ng bala mula sa mga palumpong ang nagpilit kay Timur na umatras. Napilitan siyang lumaban mag-isa laban sa mga nakapaligid na kalaban. Napatumba ni sila ang 2 lalaki sa gitna ng sagupaan, ngunit nasipa siya at nabagsak ng ika-4 na kalaban. Sinubukan niyang tapusin ang kalaban, pagkatapos ay itinaas ang kanyang baril upang salagin ang talim na bumababa. Sa kabutihang palad, dumating ang mga kasamahan nila at tinapos ang mga kalaban.
Nang tuluyang nawala ang mga nakambas, napilitan ang guide na bumunot ng kutsilyo at gawing hostage ang researcher. Nakilala siya ni Eli at nagsalita upang hikayatin siyang tumigil. Nang marinig niya ang balitang napatay ang kanilang ama sa kamay ng mga terorista, tila nagising ang kanyang diwa. Sa puntong iyon, hawak ang kutsilyo, direkta siyang sumugod sa paparating na mga reinforcement. Bagamat nagawa niyang mapabagsak ang isang kalaban, siya ay tinamaan ng bala ng ibang terorista. Pinamunuan ni Timur ang team upang tuluyang linisin ang mga kalaban. Namatay ang guide sa mga bisig ng kanyang kapatid. Ginamit ni Eli ang madilim na gabi upang ilibing ang kanyang kapatid. Nagpadala si Timur ng tauhan upang bantayan siya habang umatras ang mga researcher. Nang gumamit si Apollo ng radyo upang tawagan ang kanyang mga kasabwat, aksidenteng na-intercept ito ng Special Forces. Agad na nakilala ni Timur at sila ang kanyang boses at nahulaan na si Apollo ay nagtaksil sa kanila. Kasabay nito, ang natitirang dalawang nakaligtas mula sa panig ng kaaway ay bumalik sa kampo na sugatan. Inilahad ang nakakatakot na lakas ng assault team kaya agad na nag-utos ang commander ng isang response plan, at ipinadala ang pinakamabilis na bata sa bundok upang humingi ng karagdagang tropa. Ang mga malalakas na lalaki ng tribo ay agad na umalis, dala ang kanilang mga sandata patungo sa labanan. Samantala, ang command center na puno ng matinding tensyon ay nakatanggap ng recording mula sa isang hostage. Pinilit siya ng commander na humingi ng tulong sa gobyerno. Bukod sa pagkain at gamot, humihingi rin sila ng malaking ransom. Agad na pumayag ang commander-in-chief upang masigurado ang kaligtasan ng mga bihag. Ayon sa bagong operational orders, nag-ambush sila sa iisang daan na ginagamit ng mga terorista sa pagdadala ng supply, ngunit wala silang nakitang hostages sa convoy. Sa teorya, ito ang pinakamagandang pagkakataon para umatake, ngunit nag-alinlangan si Timur sa pagbibigay ng utos dahil nakita niya ang anino ni Apollo sa hanay ng kaaway. Si Apollo, na nasa dulo ng linya, ay biglang hinayla papunta sa mga palumpong. Doon niya nakita na si Timur pala ang nasa harap niya. Emosyonal na sinabi ni Timur sa kanyang kapatid na siya ay may asawa na at may isang magandang anak na babae. Ngunit si Apollo ay nanatiling malamig, at diretsyong sinabi na ang asawa ng pinuno ng nayon ay namatay sa isang aksidente, at ang pinuno ng nayon ay pinatay rin ni Franz ilang araw lang ang nakalipas. Ayon sa kanya, lahat ng taon na iyon ay kailangan niyang manahimik para mabuhay, ngunit ni isang salita ay hindi nila siya kinamusta ng kanyang mga kapatid. Ngayon, gusto na lang niyang putulin ang lahat ng ugnayan kay Timur. Napatingin na lamang si Timur ng walang imak habang sinaktan ni Apollo ang sarili niyang mata upang putulin ang kanilang pagkakabigkis. Ang sakit sa kanyang puso ay 10,000 beses na mas matindi kaysa sa sugat na iyon, at naiwan siyang mag-isa. Hindi maiwasan ni Apollo na maalala ang kanyang masayang kabataan. Ngunit mula nang salakayin ng gobyerno ang minahan ng mineral sa nayon, ang asawa ng pinuno ay malungkot na namatay sa insidenteng iyon. Ang matatamis na salita ng komandante sa France ang nagtulak sa kanya na kamuhian ng gobyerno at maging gabay upang maghayganti sa sarili niyang paraan. Ang dalawang magkapatid na Timur at Sela ay natural na hindi alam ang mga hirap na dinarones ni Apollo, ngunit sigurado sila na sa kanyang puso, siya ay mabuting tao pa rin. Gabi na, isang researcher ang humiling na magpalit ng kanyang sanitary pad. Hindi inaasahan, may nakatagong tracking device sa loob nito. Tahimik niya itong itinago, ngunit habang palabas siya ay sinuri siya ni Franz. Agad na sumugod si Apollo upang pigilan ang panghaharas ni Franz. Ngunit hindi inaasahan, inilabas talaga ni Franz ang tracking device. Nang malaman nilang na-expose na ang kanilang lokasyon, agad nag-utos ang komandante ng labanan hanggang kamatayan, determinado na itaboy ang militar palabas ng gubat sa anumang paraan. Napilitan din si Franz na isugal ang kanyang buhay upang masiguro ang tagumpay sa laban. Kasabay ng huni ng mga ibon sa umaga, ang mga teroristang tropa ay nagkubli sa malalim na gubat. Ang assault team na tahimik na umaabante ay, nakaramdam na masyadong tahimik ang paligid kaya agad silang nagkanya-kanya para sa aksyon. Isang miyembro ang susubok sana magbabala kay Timur na may tao sa unahan, ngunit agad siyang tinamaan ng palaso sa lalamunan. Matapos ang matagumpay na biglaang pagsalakay, sumigaw ang mga ambusher at pinalibutan ang mga target. Walang ibang choice ang squad ni Timur kundi lumaban para sa kanilang buhay. Kahit nabawasan ang bilis ng kalaban dahil sa pagsabog, habang inililigtas ni Timur ang kanyang kasamahan, siya ay biglang hinayla upang makaiwas sa kutsilyong pangsalakay. Nasalo niya ang machete at ibinaon ito sa leeg ng kalaban. Ang kasamahan naman ay pinilit na binali ang palaso sa kanyang katawan upang magpatuloy sa laban. Si Sela ay biglang naambush at naipit sa lupa, ngunit nagawa pa ring sipain ang kalaban habang nagpapaputok.
Sa gitna ng laban, si Timur ay napalibutan ng tatlong kalaban ngunit isa-isa niya silang tinalo. Habang si Sela ay nagmamadaling iligtas ang kasamahan, biglang sumulpat si Franz mula sa dilim at tinambangan si Timur. Wala siyang nagawa kundi gumamit ng punyal laban sa malaking machete ni Franz. Natuklasan ni Sela na patay na ang kasamahan niya bago pa man siya makapagluksa. Bigla siyang napalibutan ng dalawang malalaking kalaban. Hinailan niya ang isa upang gawing human shield, sinipa ang isa, at binasag ang ulo ng iba. Matapos makatayo si Timur mula sa matinding tama, agad silang nagbanggaan ni Franz sa ikalawang yugto ng laban. Sa gitna ng suntukan at talam, napilitan si Timur na gamitin ang kanyang bisig para salagin ang atake, ngunit siya ay napuruhan at lumipad sa sakit. Sinubukang tapusin ni Franz ang laban, ngunit nagawang maaga ni Timur ang sandata nito at sinipa ito ng malakas. Bumagsak si Franz na sugatan. Nang marating ni Timur si Sela, tanging hingal na lamang ng kanyang kapatid ang naroon. Sa puntong iyon, si Apollo ay nakatanggap ng utos na suriin ang resulta ng laban. Nang makita niya ang magkapatid, nagliyab ang kanyang galit at sinugod niya ang dalawa, sinisigaw na umatras sila. Napilitang tumayo si Timur at harapin siya, ngunit dahil sa training sa militar, hindi niya magawang saktan ang kapatid niya. Sa halip, pinababa niya ang antas ng lakas niya upang bigyan ng leksyon si Apollo. Ngunit bago pa makakilos, pinilit silang umatras ng ulan ng bala. Si Apollo ay tumayo upang harangin ang mga paparating na reinforcement. Nakita ito ni Franz at agad itong iniulat sa komandante. Napilitan si Apollo na mangakong sa susunod na pagkikita nila, siya mismo ang papatay sa dalawa sa harap ng komandante. Hindi alam ng magkapatid ang paparating na panganib habang tinatahi ni Timur ang tainga ni Sela. Maya-maya, dumating ang isa pang grupo at sumama sa kanila. Tahimik silang sumulong sa kuta ng kalaban. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ang 6 na taong unit ay palihim na ipinapasok sa eksena. Hindi inaasahan, dalawang taga-nayon ang nakahawak sa dalawang bihag. Layunin ng mga miyembro na magkunwaring susuko upang makahanap ng pagkakataon, ngunit bago pa sila makakilos, walang takot na pinatay ng mga kalaban ang mga saksi upang patahimikin sila. Agad ding sumugod ang mga nakatagong ambusher, na nag-iwan sa dalawa na walang oras para makapagtanggol. Si Apollo ay umatras din sa isang madilim na sulok, dala ang kanyang matinding sakit sa loob. Malungkot niyang inihayag kay Sela, kayo ay nahulog na lahat sa isang patibong. Sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga kaaway ang pumulibot sa lugar at walang habas na nagpaputok. Isang miyembro ang agad na namatay sa mismong lugar. Nang maubos ang kanilang bala, naglabas ng mga kutsilyo ang kalaban at diretsyong sumugod sa bahay. Sa itaas na palapag, desperadong sinaksak ni Franz ang kanyang patalim sa kisame, ngunit bawat ulos ay naiilagan ni Timur. Gamulong si Franz at lumundag papunta sa ikalawang palapag upang makipagmadugong laban kay Timur, at matagumpay niya itong naihagis pababa ng hagdan. Gumamit si Franz ng dalawang sunod na atake ng patalim, na tumama sa strap ng baril. Wala nang nagawa si Timur kundi lumaban gamit ang kanyang mga kamay lamang. Mabilis niyang iniiwasan ang mga pag-atake, at gamit ang tamang timing ay gumanti siya ng sunod-sunod na malalakas na combo. Nang makita niyang nawala ng balanse ang kalaban, sinamantala ni Timur ang pagkakataon at sinaksak ang isang piraso ng kahoy ng malakas sa dibdib ni Franz. Mabilis na gumuho ni Timur ang sahig sa ikalawang palapag upang maagap na masalo ang bihag. Pareho silang nagpaputok habang tumatakbo papunta sa katabing silid. Agad na itinago ang bihag sa ilalim ng kama bilang proteksyon. Ngunit hindi inaasahan, ang tila hindi pa umaalis na si Franz ay muling sumugod na may hawak na kutsilyo, binunot ni Timur ang kanyang patalim, bilang pagbibigay ng pinakamataas na respeto sa kalaban sa isang labanan na buhay at kamatayan. Ang dalawa ay matinding naglaban, walang makausad, paulit-ulit na bumabagsak at muling bumabangon upang magpalitan ng mabibigat na suntok. Sa huli, napatunayang bahagyang mas malakas si Franz sa isang roundhouse kick na nagpabagsak kay Timur. Sa kritikal na sandali, si Apollo, sa utos ng pinakamatandang kapatid, ay dumating upang basagin ang pagkubkob. Ngunit paano siya magiging kalaban ni Franz? Bagamat mas malaki ang kanyang pangangatawan, hindi niya kayang pantayan ang bilis. Gayunpaman, ang pagputol na ito ay nagbigay kay Timur ng mahahalagang minuto ng pahinga, na nagbigay daan upang makabalik siya sa labanan na may kalmadong pag-iisip. Sinasalag niya ang mabilis na pag-atake na parang ulan at nakakahanap ng pagkakataon para gumanti. Kahit sinubukang baliktarin ni Franz ang laban sa gitna ng sagupaan, hindi pa rin niya kayang tiisin ang mapanlinlang na anggulo ng mga hook. Habang ginagamit ni Timur ang mga hook upang putulin ang mahihinang kasukasuan ni Franz, nagbigay si Apollo ng huling sipa upang ihagis siya sa hukay ng apoy.
Habang naglalaban ang tatlong magkakapatid sa madugong labanan, ang commander ay naiposisyon na ang kanyang mga tauhan upang palibutan ang buong labanan. Ang paparating na mga rocket ay ginawang dagat ng apoy ang bahay. Mabilis na inihanda ni Timur ang pagtakas ng bihag sa pamamagitan ng bintana. Pagkatapos, muling hinarap ni Sela ang tatlong thug na may hawak na kutsilyo. Hinayla niya ang kanyang pagod na katawan upang lumaban, ngunit hindi pa rin niya naiwasan ang malalakas na tama ng maambush. Ngunit patuloy pa ring lumaban si Sela hanggang sa ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang harangan ang tatlong lalaki sa loob ng silid. Si Timur, nakakalabas lang, ay nasaksihan ang huling eksenang iyon, ngunit nagpatuloy na lamang siya na may dalang matinding galit at pighati. Ginamit ng pinakamatandang kapatid ang kanyang buhay upang tuparin ang kanyang panata. Hindi pa tapos ang labanan. Sa daanan ng pagtakas, dalawang kaaway ang matagal nang nag-aabang. Ang natitirang dalawang magkakapatid ay muling sumabak sa laban at tuluyang naubos ang lahat sa sagupaan. Ang bihag na nagtatago sa mga damuhan ay humahagulgol, ngunit nailigtas ng paparating na Indonesian reinforcements. Isa-isa ring nailigtas ang iba pang bihag. Tanging ang huling operasyon na lamang ang hindi pa tapos. Matigas na tumanggi si Apollo na umatras. Bilang batang lumaki sa tabi ng pinuno ng nayon, mayroon pa rin siyang sariling misyon. Ang matinding apoy mula sa mga helicopter ay sumikop sa buong kuta. Ang lahat ng kaaway ay naging gumagalaw na target na nagsisikap tumakas sa paglusob ng assault team. Sa mga nakikibaka, nangingibabaw ang figure ni Apollo. Ngunit dahil sa matinding uhaw niya sa paghihiganti, siya ay binaril ng commander sa mismong lugar. Bagamat sinubukan ng commander na lumaban, hindi niya matakasan ang kanyang nakatakdang kamatayan. Ang mga tama ng bala sa kanyang likod ay pinakamalaking kabalintunaan para sa isang duwag. Tanging ang mga nag-alay ng kanilang buhay upang tuparin ang panata ang karapat-dapat sa pinakamataas na respeto. Dito rin nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito?